So, mas okay ba na mag-umpisa ka sa maliit? Mas okay na mag-umpisa ka sa maliit. Gaano kakaliit na nag-umpisa ka? Well, literally maliit eh. Kasi nag-start ako sa Star Margarine na container eh. Tapos naging kaldero. Tapos yung Wilkins, pinapahiga ko. Tapos hanggang sa naging palanggana. Tapos nag-ref pan. Tapos naging concrete. Ito na, concrete. May concrete pan, may planggana. So, ano ang population mo dito? Kasi buong bahay eh, mula harapan, likod, side. Ano ang population mo dito ngayon? Well, siguro estimate ko yung population ng isda. Madami siguro, libo na din kasi kasi every day nanganganak eh. So ang ginagawa ko kung December, namimigay ako sa mga schools. Yung mga hindi na masyadong marketable na strain. Ayan, binabalot namin tapos pinamimigay namin sa mga bata sa mga Christmas parties. Yung last year nga 3 school yung nabigyan ko eh. Okay. So, etong stocks mo ngayon dito, paglalagyan mo ng value, assuming lang ha, hindi totoo. Okay, magkano to? Ayan, para malinaw. Assuming lang siguro. Assuming lang, magkano to? Hindi ako sure eh, baka aabot ng 5 million. Wow! Sa backyard. Sa backyard. At hindi ikaw yung pinakamalaki. Hindi. Mas marami pang mas malalaki. Wow. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Pero this time, pupunta po tayo ng Mekong Delta. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo dun sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba? Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian. Durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang Agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Oo. Nakita ko dati yung nag-feature ka ng kalamansi somewhere in... Sambuaga? Oo. Apa. Oo. Hindi ganun kaganda yung setup, sir. Baka mag-expect kayo na ito magandang setup nito. Ito, sir, pasensya na kayo. Medyo may mabasa yung Mag-introduce muna tayo, sir, bago tayo umikot. Andito na tayo sa Himamaylan City. Dito pa rin dyan sa Negros Occidental. At kasama natin si Mateo Cinco. Ayan. So, bagong series po tayo. Ang series po natin ngayon ay tungkol sa ornamental fish. Maganda po ito kasi sila ay mga grower para i-export sa Thailand. Ayan. Sige, sir. Start tayo. Game. Saan tayo mag-start? dito po. Okay. Bigyan ko kayo ng konting tour. Pasensya na sa Okay, setup, tour sir. muna Medyo, tayo. Medyo mabasa yung... Okay lang. Gaganda, oh.
Pasensya na sir, medyo masikip. Ayos lang. Morning. Ang misis ko po. Ay, hello. So, nakakapanood ka pala ng agribusiness? Yes po. Kasi, nanonood ako. Nakasubscribe ka? Nakasubscribe ka? Siguro nakasubscribe kami. Okay, game sir. Ano to? Ito po yung munting setup ko. Okay. Tapos dito kami kumukuha ng panlinis, tsaka may motor din. Tsaka ganito lang. Simple lang, minimalist na ko eh. Tapos yung Mga planggana pala. planggana lang, oh. Okay. Nakadepende din kasi sa laki ng space. Siguro kung malaki yung space ko, di mas marami akong Pero sa ngayon, ganito lang muna. Okay, ang pangalan ng business mo ay Mateos Molly. Ayan. Kilala ako sa M5 lines. M5 lines. Bakit? Ano ibig sabihin ng M5 lines? Pasensya na, ako po ay hindi hobbyist ng isda. So, wag niyo akong ibabash na wala akong alam sa isda. Kasi Mateo Okay, tapos sir. 5. Kaya nag-M5. Okay. Akala ko technical yan ng isda. Dito, mga lang to, mga pang-grow out. Okay. Pang-grow out lang to. Tapos, yung system ng pang-grow out ko kasi maliit yung space ko. Kukunti lang, maximum tag 15 to 20. Tapos, Per per tank. Per container. plastic tank. Oh. Per container. Oo. Tapos, every month, yung cycle ng pagpa-out dito is hindi to dadami kasi by batch to eh. No? Pag every month, may buyer naman kukuha dito tapos papalitan naman ng bago. Tapos, Bago na naman. Okay, so grow out lang siya Grow out dito lang sa siya, portion na to. Parang nagsa-cycle lang din. Pero ang ganda no kasi yung ganito pala advantage pag maliliit, kita mo lahat yung ng isda. Mas supervise ko sila. Well Diyan po, din to. nakamotor po to. Oo. Diyan po lahat-lahat yung pinaghuhugas namin sa mga tanks. Dito nang gagaling. Diyan ang gagaling. Ganyan pala. So, basically, molly lahat yung isda Muli mo? lahat. Muli lahat. Dati na akong nag-iisda. Pero nung nagkaroon ng bagyong Odette dito, isa kami sa mga na Tinamaan. nasalanta o tinamaan. Tapos yun, nag-stop ako, nag-focus ako sa dogs. Tapos eto na naman, bumalik na naman ako nung Ito ang ganda nito eh. Pwede ba nating, anong pangalan nito? Veil tail siya na trico. Tricolors. If gusto nyo, meron akong show tank na pwede nating Makita lahat. makita lahat. Sige. So paano ka nag-start sa Mateo? Paano ka nag-start sa isda? Paano ka nahilig sa isda? Dati yung nung elementary kami, may mga nagtitinda na dito. Tapos yung may kaibigan ako na binigyan ako tapos nilagay ko sa sa margarine na container. Tapos ayun na. Parang simula noon parang nagkahiligan ko na hanggang ngayon. Parang ako pa din yung bata dati. Paano ba na-discover na pwede palang hanap buhay ito? Actually, in terms of hanap buhay, hindi naman ganito talaga yung purpose eh. Habi-habi lang dati ito. Na kasi kung iisipin mo na pag mag-breed ka for livelihood, hindi magiging effective 'yan. Aha. Dapat mahalin mo muna, dapat pag-aralan mo muna, dapat i-enjoy mo muna yung So gaano crossbreeding. ka katagal na hobbies before ka naging breeder at naging negosyo ito? Negosyo na to, di ba? Ayun. Ngayon? Yes po. Okay. Siguro nung accidentally na nag-breed ako ng swordtail pa ba yun nung high school. Tapos yung tita ko na teacher bumili.
hindi naman ako marunong magbenta. Tapos siguro doon na time na medyo na-awakened yung pagka-business minded ko kasi may bumili eh. Hanggang sa na-notice ko na eto na ngayon. Parang normal na ano na. All in all, gaano ka nang katagal nag-iisda? Kasama nung nag-hobbies ka pa lang. Siguro mga nasa mga 10 years na din to 15. 10 years. Okay, 10 to 15. So, ikaw lang ba ang ganito ang setup? Yung banye-banyera? O yung iba? Hindi, marami naman kami. Marami okay. naman kami. Kasi yung purpose ng langganang to, for example, may breeder ka. Tapos isang batch, gusto mo siyang i-detail, dagyan mo ng detail kung saan galing na parents niyan. Tapos ilagay mo lang dyan, palakihin mo, tapos ikaling mo kung may mga magaganda. Tapos yun na. Hindi siya mas nakakalito eh. Kaysa pagsamahin mo lahat. May tendency kasi na mag-inbreed sila eh. Pag magkakasama sila lahat. Pero pag by batch lang, mas mapairing mo sila sa future. Para sa mas maganda. So, ang ganda, no? So, may tank ka sa ilalim, tapos may nakapatong na banyera. Eh, walang space eh. Kaya ganito na lang yung option. Ang ganda, no? So, kamusta naman ang negosyo ngayon? So far, so good lang naman. May mga ups and downs din. Katulad ngayon, maraming holidays. Holy Week. Tapos nilindol pa yung Myanmar at Thailand. Medyo ramdam din namin yung So, affected kayo doon? Affected din. Oh, kasi nga Thailand yung main na pinupunta ng isda. Parang nakilala si Sir Gerald. Nakilala ko si Sir Gerald kasi dati sikat na yan eh. Nagja-judge siya mga guppy shows. Okay. Tapos, nung time na nag-update siya sa akin na may plano siyang tumulong para sa export, ayun na, tinry ko din. At maganda din naman yung outcome. Ito, ba't walang laman to? Na-harvest na? Ito, ang nilinis kaninang umaga kasi na-pull out na yung laman dito, nakaling na. So, lahat to 100% for export? May local ka? May mga locals, yung hindi mabili sa export. Yan din yung binibenta namin sa locals. Pero kahit locals at mga export, minsan iisang isda lang din naman eh. Kasi kinukonsider ko din naman yung Pilipinas na para makapag-share din ng strain dito. So hindi lahat sa export lang pumupunta. May mga may mga qualities din na export quality pero dito lang sa Pinas. So yung breeding mo, kailan ka nag-start mag-breed? Siguro nung pandemic. So ibig sabihin nakakagawa ka ng bagong strain? Nakafocus sa mollies. Nakakagawa ka ng bagong strain mo? Ay, yes po. Yes po. Wow. Dati may mga nakagawa kami ng mga strains pero pag makita kasi ng buyer doon sa labas Kuha agad. binibili o kukuha nila agad. Ba't hindi ka nagtitira doon sa strain mo? Hindi po. Pero marunong naman ako kasi may mga listahan naman ako. Alam ko kung Babalikan paano. mo lang, babalikan mo lang. Alam ko Okay. naman kung paano gawin. Ikaw na lang yung mga best collections mo. Hindi naman gaanong best to pero naka-reserve to sa Vietnam eh. Sige. Pati Vietnam, may Vietnam na rin may kayo? Vietnam din, may Indonesia. Wow. Last time may Korean din pumunta dito. Wow. So, bukod pa yun kay Gerald? Siya yung transshipper. Parang middle naman namin si Sir Gerald. Okay. Sige. So, dadan pa rin sa kanya? Yes po. Ito po yung naka-reserve eh. Kuha tayo ng sample dito. Ito po. Pakita natin sa buong mundo. Mga pang-grow out dito. Pogi ng dog. Babae ba? Babae at lalaki. Medyo nag-poop. Mahilig ako sa aso eh. Okay, so i-discuss natin yung
pumili si Mateo ng mga best collections niya para i-describe natin. Okay, Mateo, ano tong nakasalang ngayon? Yung nakasala ngayon, ito yung isa sa pinaka fast moving ngayon sa market sa export. Ang tawag nila doon sa labas redhead na ano nga ba yun? Zebra. No? Redhead zebra. Pero dito sa atin iba yung ID. Anong pangalan niya rito? Pag may pattern, marble lang eh. Marble. Marble. Of course, Molly pa rin to. Molly pa din. Okay. For the general audience lang, pag sinabi mong Molly, anong category? Anong meron siya? Bakit siya tinawag na Molly? Dati, yung molly talaga, pag sinabi mong molly, kadalasan is feeder lang siya sa ibang isda, sa mga monster fish. Dati, pero ngayon, pag sinabing molly, parang iba na yung reputation eh. Parang pag sinabing molly, makaka-imagine ka na ng mga red eyes, blue eyes. Tapos yung, mga mahahaba na yung fins. Tapos ano talaga, pag sinabing mulling sa ngayon, parang ang unang nasa isip mo agad is yung market eh. Yung value. So mataas na ang value ng Molly ngayon? Mataas na ngayon. Okay. Nakadepende pa din sa quality ng molly. Okay. So itong specific na to, itong nakasalang ngayon, ano yung trades na mayroon siya? Bakit maganda siya? Kasi bago siya. Tapos yung fins niya is mas mahaba kaysa sa normal na type ng mollies. Na dati hindi naman natin makikita sa mollies mga to eh. Veil tail siya na type. Tapos yung minsan may mga features to na may mga blue ang mata nila. Tapos may mga ganitong strain din na red naman yung mata. Tulad nito, may nakita ako isang blue eyes. Ayan parang crystal blue. Nakita pa? Ayan po. Ayan po. Ito, Ayan po. crystal blue. Ayan po siya. Ito. Yes po. Crystal blue. Kasi yung the rarer ng isang strain katulad niyan, mas mataas yung value compare sa mga same strain niya din na normal lang yung eyes. Ayan, so marble kung tawagin. Marble dito sa Pinas. Pero Sa ngayon Pinas. wala nang tumatawag na marble dyan. Baka ma-technical tayo. Kasi ayun, ang tawag dyan sa labas is zebra na eh. Zebra. So okay na din. Mukhang tunog mamahalin kasi zebra na eh. Okay, Mateo. Ito namang next na sinalang natin. Anong pangalan niya? Ang pangalan naman nito is albino cheetah. Albino cheetah. Tinawag siyang albino kasi pula yung mata nila eh. Parang kumbaga sa tao parang nagbablend na eh. Yung kulay. Mahal din to. May kamahalan din kasi bago pa. Bago pa. Okay. Sarili mong breed ito. Not really sariling breed kasi may mga breeders na din dito na may ganyan eh. Pero sinong naka-create nito? As far as I remember, dati nakakuha ako nito ng mga ancestors nila kay Von Christian, yung taga Bago. Oo. Tapos, kinross ko dito sa albino ko. And then, hanggang sa naging ganyan yung result. Tapos nakakuha din ako dati sa friend ko din na breeder na kay Jeff, taga Bago din ata. Hanggang sa, ayun, crosses lang. Hanggang sa maging stable na ganyan na talaga yung mga result. So consistent na to, every time mag-breed ka, ito na yung lumalabas? Yes po. Stable na? Stable na. Okay. Ito naman is, ang tawag namin dito is platinum cheetah, pero sa ibang bansa, sa tingin ko yung tawag nila dyan is, may tumatawag minsan na Dalmatian, may tumatawag minsan na cookies and cream. Pero yung pattern niya is cheetah pa din.
na-cross na siya sa... Okay, anong difference niya sa unang cheetah na pinakita natin? Yung unang cheetah na feature natin dyan sa tank is albino yun. Okay, yung albino. Pula yung mata. Ito Ito? naman is hindi sila albino pero rare din sila kasi yung mga mata nila is crystal blue. Crystal blue eyes din. Pero mas silver na ang kulay niya Yes po. ng isda. Mahal din to. Kung i-compare mo sa albino, mas may kamahalan ng konti yung Si albino. albino. Yung una. Magkano ang range nito? Dati, ang range nito dati, way back, siguro mga last year lang, nasa ano pa to, nasa 100 pair. US dollars? Yes po. 100 Oo, pero, per pair. Yes po. Pero Yung sa si ngayon, albino sheet, sa albino, sa albino ngayon, yan yung mahal ngayon. current Magkano ngayon? Nasa 100 ngayon. 100. Oo. Pair din or per piece? Pair din. Pair din. Oo. Wow, ang galing, no? Dollars? Dollars ang usapan. Pero hindi consistent yung presyo kasi Nagbabago-bago. mabilis sila dumami. Yung supply and demand ba? So pag dumami, Pag dumami, babagsak ang presyo. yes. So breed ka ulit. breed ka ulit ng makagawa bago. ka ulit ng Kailangan may bago ka. Kasi kung wala kang bago at mag-stick ka sa ganyan pa ding straight. Wala na. Wala na. Hindi ka kikita. Yes po. Okay. Next tayo. Ito, napakaganda. Ano to? Yung tawag naman dito is Sakura na veiltail. The same din siya ng feature sa redhead. Pero yung kulay niya is combination naman ng may pagka red-orange at platinum white. Bakit Sakura? Parang Japanese, Oo, parang Japanese Sakura kasi parang bulaklak yan eh. Pero yung Sakura talaga is pinkish. Nag-uso lang yung name kasi sa pattern na ganyan. Oh, I see. Yung pinaka-original na kulay niyan is parang combination ng white at a little red na ano. Kaso sa inbreeding at sa patuloy na crosses, naging orange siya at parang mukhang platinum na ano na gold na combination. Mahal din to. Yes po. Mahal Magkano din. to? Dati, yung normal lang na Sakura is nasa 50 din each. Aha. Pero ito ngayon, last time, nakapag-out din kami ng tig 100 din yung pair. Per pair? Yes po. Wow, $100 per pair. Kailan yung last time? Mga ano siguro, mga bear months nung Last year. last year. So, gaano kabilis yan bumagsak yung presyo? Ilang months yan? Nakadepende din sa strain ng molly kasi merong molly na mas madaling dumami at meron ding mahirap padamin. Katulad nitong mga veiltail. Mahirap to? May mga techniques to na para mapadami mo siya. Oo. Okay. Mukhang magandang negosyo ang pag-iisda, Dollars ang usapan. Okay, next tayo. Skip po. Okay, Mateo. Ito naman. Ayan naman po is, yung tawag dito sa Pinas is choco marble or chocolate marble. Pero yung tawag naman dyan sa labas is, minsan tiger tawag nila, choco tiger. Ganun. When you say labas, that's Thailand, Vietnam, Yes. Myanmar, Korea. Malaysia, Indonesia. Yes po. So, puro Southeast Asia yung market natin. Meron din sa mga mga western countries na na unti-unti nang pinapasok pero hindi pa gaanong hot yung market doon. I see. Ibig sabihin tayo nagpapasok na rin sa European at saka yes, sa Amerika. Pero kukonti pa lang kasi yung pagiging uso niyan parang virus eh. Parang wala pang nagbi-breed pero pag nasimula na parang nakakahawa na, parang contagious ba? Oo. So posibleng sooner or later baka biglang maglaho din ulit to. Possible po.
Kasi ano to may pagka-seasonal to katulad din ng koi, ng beta, ng gapi. Parang may time na sila talaga yung pinaka-hype sa lahat ng ornamental. Pero darating din siguro yung time na mag-off to. Kasi dati hindi nga pinapansin. Yes po. Okay, Mateo. Kung i-describe mo, ito yung full-time ka na dito? Yes po. Ano ang hanap buhay mo bago ka nag full-time sa ornamental fish? LTO. Sa government? Yes po. Okay. So ngayon, mas gusto mo na to? Mas gusto ko to kasi hawak ko yung oras ko. Aha. So, i-describe mo yung paano nag-start ng buhay mo dito? Anong oras ka gumigising? Anong oras ka nagpapahinga? Dito yung routine ko is araw-araw na ang ganitong feeling kasi parang inspired ka araw-araw May mga therapeutic effect kasi to So, anong oras ka gumigising? Mga 6, before 6 nga. Gising na ako. Andito ka na sa istaan? Yes po. Tapos? Tapos mga hanggang sa may sikat pa yung araw. Minsan. Andito ka pa rin? At paggabi nga may solar pa Minsan nagpapakain pa ako. Pero lang pag maulan. So, mag-isa mo lang dito? May Wala tao kang po assistant? ako. May tao ka? May tao po Ilan ako. ang tao mo? Isa lang po. Isa lang. Kaya na yan? Kaya na yun. Kasi full-time ka? Kada umaga may mga 3 to 4 tanks lang kami na nililinis. Tapos meron din ako. Parang exercise na din. Okay. Ano ang pinaka-importante para mag-succeed sila sa ornamental fish, especially molly? Siguro yung pinaka-importante sa pag-breed ng mollies is wag muna nating isipin yung business. Okay. Yun sa sinabi ko kanina, pag-aralan muna natin, i-love muna natin yung hobby na to, i-explore muna natin, i-enjoy muna natin. Kasi pag nasa isip mo na mag-breed ka ng molly for business purposes agad, minsan pag ma-failed ka, madali kang madi-discourage. Oo. Pero pag parang ini-enjoy mo lang, may buyer ka man o wala, parang okay lang, happy ka. Oo. So, mas okay ba na mag-umpisa ka sa maliit? Mas okay na mag-umpisa ka sa maliit. Gaano ka kaliit na nag-umpisa ka? Well, literally maliit Kasi nag-start ako sa Star Margarine na container Tapos naging kaldero. Tapos yung Wilkins, pinapahiga ko. Tapos hanggang sa naging palanggana. Tapos nag-ref pan. Tapos naging concrete. Ito na, concrete. May concrete pan, may planggana. So, ano ang population mo dito? Kasi buong bahay mula harapan, likod, side. Ano ang population mo dito ngayon? Well, siguro estimate ko yung population ng isda. Madami siguro, libo na din kasi libo, oo. Kasi every day nanganganak So ang ginagawa ko kung December, namimigay ako sa mga schools. Yung mga hindi na masyadong marketable na strain. Ayan, binabalot namin tapos pinamimigay namin sa mga bata sa mga Christmas parties. Yung last year nga 3 school yung nabigyan ko Okay. So, etong stocks mo ngayon dito, paglalagyan mo ng value, assuming lang hindi totoo. Okay, magkano to? Ayan, para malinaw. Assuming lang siguro. Assuming lang, magkano to? Hindi ako sure baka aabot ng 5 million. Wow! Sa backyard. Sa backyard. At hindi ikaw yung pinakamalaki. Hindi. Mas marami pang mas malalaki. Wow. So, nakakatuwa, no? First time nating ma-encounter, marami na akong nagawa na video about ornamental fish, pero the traditional market. First time kong ma-encounter na mayroong export. Soon, si Gerald, pupuntahan din namin at i-explain niya ano yung export market ng Pilipinas for ornamental fish. But anyway, thank you so much. Ano ang mensahe mo sa mga nanonood sa atin? Kasi nakakapanood ka rin ng agribusiness. At may napupulot ka rin ng mga aral. Ano naman ang aral na i-impart mo sa kanila? Siguro maging i-enjoy mo lang. Yung mapa-plants man, mapa-isda man, or any hobbies na nasimulan mo, i-enjoy mo. Kasi pag ang hobby mo ay magiging business mo, mas maganda, di ba? I-enjoy mo and the rest will follow na lang siguro. Yung business mo will follow na lang yan. Pag ganito kasi yung sabi ng boss ko dati,
if love and skill work together, the outcome is masterpiece. So kailangan may love talaga sa ginagawa mo kasi pag di mo love to for the sake of business lang hindi mo Maraming nagfe-fail sa ganun. maraming fail. At pag na-fail ka, hindi ka na makakapagpatuloy. Stop na. Mag-stop ka kasi ang goal mo lang is profit eh. Okay. Si Mateo, ang kilala ka sa pangalan na M5 line. M5. M5 Lines. Okay. Si Mateo, M5 Lines ay nag-umpisa sa lalagyan ng Star Margarine na ngayon ay may worth, quote-unquote, 5 million. Thank you so much. Mateo. Thank you. Salamat po, sir. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.